Asawa. Bakit ang daming sapot ng gagamba? Halika na. Bakit may damit ng babae? Ito lahat ay damit ng mga ate. Damit ng ate. Bayaw. Mga ate. Ang bango ng mga ate. Gagamba. May gagamba, may gagamba. Ikaw ang gagamba. Asawa. Nanaginip ako, may malaking gagamba sa panaginip, hinabol ako. Akala ko engkantadong gagamba. Matanda ka na, nananaginip ka pa ng ganyan. Baka narinig mo ang pangalan ng aming barangay. Kaya natakot ka. Siguro nga, Tawag sa aming barangay ay barangay Habihan, hindi barangay Gagamba. Wala namang gagamba dito at ang gagamba ay mabubuting insekto. Matuto kang magustuhan sila. si J. Tumayo ka na, naghihintay ang mga ate na makilala ka. Nakita nila ang litrato mo, sobrang nagustuhan ka nila. Aayos muna ako. Gagamba, totoong may gagamba. Wanggang, adik ka na ba sa pagmumura sa akin? Kanina, totoong may gagamba. Sige na, gagamba lang yan, hindi naman nakakatakot. Sabi ko na, matuto kang magustuhan sila. Si J. Sige duwag, bilisan mo mga ate. Naghihintay pa sa bahay. Asawa, ang daming sapot ng gagamba sa barangay nyo. Para akong pumasok sa limit ng mga gagamba. Normal lang na maraming insekto sa probinsya, ibig sabihin. Maganda ang kalikasan dito, huwag kang masyadong magulat. Ganoon ba? Pero parang may kakaiba. Tulong. Tulong. Tulong-tulong, ilabas mo ako, bilis. Ilabas mo ako sa lugar na ito. Pare, ano nangyari sa'yo? Umalis na tayo dito. May gagamba, sobrang laking gagamba. Totoong may gagamba. Bilis, alis na tayo. Mahal, ano ba ang sinasabi mo? Ara, tuloy ang lakad natin. Mahilig silang dalawa sa ganyang larong pampag-ibig. Laro lang pala, akala ko. Ano ba yan? Wala yon, wala yon. Unang beses kong umuwi sa probinsya kasama si Shishi. Huwag akong magpakita ng takot, baka ako'y hamakin nila. Tara na. Mahal, dito na tayo sa inyo. Pasok tayo't magmano. Bayaw. Honey, ito ang mga ate ko. Ater, Atsan, Atsi, Etu. Batiin mo naman sila. Kumusta po, mga ate? Nandito na ang nobyo ng bunso namin. Ang tagal naming naghintay, ang guwapo mo pala. Mas guwapo pa sa larawan, kaya naman nahulog ang loob ng kapatid namin. Pero hindi sapat ang pagiging guwapo para makapasok sa angkan namin. Dadaan ka muna sa amin. Huwag po kayong mag-alala, mahal na mahal ko si Shishi.
Matibay ang aming pagmamahalan, subukan niyo po ako. Hindi namin sigurado yan, maglaro tayo, kung mananalo ka. Sasabihin namin karapat-dapat ka kay Chaoshi. Anong laro? Huwag kang magmadali. Pagod ka na sa biyahe, uminom ka muna ng juice. Salamat po, ate. Bakit parang may amoy ang juice? Ano bang sinasabi mo? Espesyal na inihanda ito ng mga ate mo. Sariwang katas ito, inumin mo na. Sige, susundin ko ang asawa ko. Mabuti, magsisimula na ang laro. Ate, ano to? Bahagi ng laro, halika na. Ate, laro lang po ito. Bakit niyo ako sinuotan ito? Nakakatakot, parang wala akong kalaban-laban. Bayaw, yan ang excitement ng laro. Nga. Pipila kami, hulaan mo kung sino ang Xiaoqi mo. Kapag tama ang hula mo, panalo ka. Ha? Parang hindi maganda to, bawal ang paghawak sa babae. Honey, sinusubok lang ng mga ate kung gaano mo ako kakilala. Samahan mo na sila para mas magkakilala kayo. Sige, subukan natin. Bayaw, kamusta ang pakiramdam? Hulaan mo kung sino ako, o baka ako ang asawa mo. 8C. Hindi sapat ang paghawak, subukan mong kilalanin. 8W. Ang weird, bakit ang lamig ng balat ng lahat? Bayaw, kailangan mong pakiramdaman ng mabuti, huwag magkamali. Pero may parusa kapag mali. Halika rito. Kakaiba, bakit parang lumalayo na yung tawanan ng mga ate? At may gumagapang. Gagamba. Ang laki ng gagamba. Mahal, parang kakaiba ang lugar na to. Umalis na tayo, mahal. Gagamba lang yan, ano nang kinakatakot mo? Pasensya na, bayaw, matagal nang dinaayos ang bahay na to. Walang naglilinis, kaya maraming bahay gagamba. Bayaw, okay ka lang. Ay, bayaw. Tingnan ni Ate San, nasaktan ka ba? May gamot sa kwarto ni Ate San. Kung saan ka nasaktan, doon ipapahid ni Ate San. Okay na, duwag ang asawa ko, huwag niyo nang asarin. Puro bahay gagamba, maligo ka na at magpalit ng damit. Ang babait naman ng mga ate na to. Hindi, di ko mapigilan, hintay lang. Huwag magmadali, mga ate.
Matagal nang gutom si Bunso, pabayaan niyo na ako. Sino yan? Anong tunog yon? Gagamba. Ang daming gagamba. Bayaw, anong nangyari? Ikaw pala. May gagamba. Ang dami. Anong gagamba? Wala naman dito, baka sa pagligo. Nahilo ka na. Saan nawala? Kanina ang daming gagamba. Umalis ka na rito, kung hindi, magiging parang ulisa sa bahay gagamba. Paglaruan nila hanggang makain ka. Ano nang ibig mong sabihin? Dahil hindi sila tao, kundi mga gagambang babae. Bakit kasama mo si Bayaw? Sabi ni Bayaw may gagamba sa kwarto, kaya tiningnan ko. Bayaw. Totoo ba ang sinabi niya? Si Ate Liu pala, nagkita tayo sa entrance ng barangay. Kung wala naman kayong problema, aalis na muna ako. Ano ng drama to, magkasintahan sa tubig? Wag naman sanang mag-isa si Atliu. Ganito si Atliu, baka magselos si Atki. Hindi ganoon, mga ate, kanina talaga ang daming gagamba. Bayaw, payo lang ng ate, lumayo ka kay Atliu. Bakit? Dahil si Atliu namin may problema dito. Ano ang sinasabi mo? Umalis ka na rito, kung hindi, magiging katulad ka. Ang insektong nakadikit sa sapot ng gagamba, pagkatapos nilang paglaruan, akainin ka nila. Pinatakas ako ni Ate Liu, pero ang iba pang ate. Sinasabing may sira ang ulo niya, ano ba talaga ang nangyayari? Sige na, umuwi na kayo. Mahal. Ano ba talaga ang nangyayari? Nasaktan ang ulo ni Ate Liu dati, madalas siyang magsabi ng mga kakaibang bagay. Ganun ba? Pagkatapos maligo, magbihis ka na, dadalhin kita sa kwarto mamaya. CJ, Magpahinga ka muna, tatawagin kita kapag handa na ang hapunan. salamat mahal, ang bait mo sa akin. Mahal, ang bilis ng hapunan. Ikaw, Hindi ba't sinabi ko sa iyong tumakbo ka? Bakit hindi ka tumakbo? Ate Liu, bitawan mo ako, ano ang gagawin mo? Alam mo ba, kung hindi ka tatakbo, ang mga tao nila ay susunod-sunod sa iyo, mamamatay ka agad, mamamatay ka. Bitawan mo ako, Ate Liu. Bakit na naginip na naman ako? Sino? Bayaw, may sasabihin si ate. Ate, natutulog na ako, ano ang kailangan? Pag-usapan natin sa hapunan mamaya. Mahalaga ito, buksan mo muna ang pinto, papasok si ate. Bayaw, Hindi na. alam mo ba, kung hindi ka tatakbo, ang mga tao nila ay susunod-sunod sa iyo, mamamatay ka agad, mamamatay ka. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng maghintay na lamang dito. Bayaw, papasok na ang mga ate. Nasaan siya? Nasaan siya? Saan siya pumunta? Ano ba talaga ang nangyayari, ang mga ate?
Bakit biglang naging gagamba? Tingnan mo ang anino sa sahig. Baka hindi pa ako nagigising. Sino? Tatakbo na ako. Huli na ba? Habulin. Huwag mo akong kainin. Huwag mo akong kainin. Bayaw. Ano ang nangyari sa'yo? Ate Liu, ang mga ate ay naging mga gagamba. Tama ka, may kakaiba sa lugar na ito. Gusto nilang saktan ako. Hindi pa huli para malaman mo ngayon. Kunin mo na yan at umalis ka na dito agad. Bakit mo ako tinutulungan? Malalaman mo rin ang bagay na yan sa hinaharap. Wala ng oras, bilisan na natin, umalis na tayo. Ano itong nangyayari? Pumasok ako yata sa kuweba ng mga gagamba. Bakit ang daming gagamba dito? Huwag kang tumakbo, bayaw. Habulin. Tulong! Ano itong nangyayari? Tulong! Tulungan niyo ako. Asawa ko, iligtas mo ako. Mahal, gabing-gabi na ngayon, saan ka pupunta? Asawa ko, iligtas mo ako. Bayaw, saan ka ba pupunta? Mga kapatid, bakit kayo nandito? Aba, ano pa ba? Lumabas ka sa gubat ng ganitong oras ng gabi. Nag-alala kami sa iyo, kaya sinundan ka namin para tingnan kung okay ka lang. Bayaw, gabing-gabi na. Bakit hindi ka na lang nagpahinga sa villa? Natulog ng maayos, saan ka pupunta ngayon? Kanina ka pa namin tinatawag pero hindi ka sumasagot. Para kang nakakita ng multo, bayaw, tayo ba naman? Kaya ba nating kainin ka lang? Ha ha ha. Sige na, tigilan nyo na siya sa pang-intriga. Salamat. Ate, salamat sa'yo. Walang anuman. Mas madali lang kasi para sa amin. Kainin ka. Ikainin. Anong ang kinakain? Aray, Tingnan mo itong makinis at mapupula mong balat. Ano sa tingin mo, bayaw? Asawa ko, bakit parang kakaiba ang itsura ng mga kapatid? Iligtas mo ako ngayon na. Mahal, sinabi mo dati na mahal mo ako at hindi ka aalis sa tabi ko. Totoo ba lahat ng sinabi mo? Asawa ko, napatotohanan ng langit at lupa ang pagmamahal ko sa'yo. Iligtas mo ako ngayon na. Kung ganun, buti naman. Ang mga kapatid ko ay pamilya ko na rin. Ngayon, lahat tayo ay gutom na. sino sa atin ang unang kakain ng regalong dala ng ating bunsong kapatid? Siyempre, ang bunsong kapatid mismo ang magbubukas nito. Lee. Huwag. Ay. Ay. Bakit ako nandito? Kung wala ka dito, saan ka pa pupunta? Mahal, naniginip ka ba? Bakit ang dami mong pawis? Ah, huwag mo akong hawakan. Honey, ano ang nangyari sa'yo? Naalala ko. Kayong lahat ay mga gagambang engkantada. Lahat kayo ay gustong saktan ako. Ano ba ang sinasabi mo? Anong gagambang engkantada? Kagabi, nakita ko ang mga aninon nyo. Lahat kayo ay mga gagamba. Bunso, bakit ka naguwi ng isang tanga? Naguguluhan lang ba siya sa pagtulog? Honey, naguguluhan ka lang ba sa pagtulog? Ang mga anino ng mga ate mo ay maayos naman. Paano sila magiging mga gagamba? Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Papaano ito nangyari? Medyo luma na ang bahay natin. Marami lang talagang gagamba. Pero hindi mo naman dapat sabihin na kami ay mga gagambang engkantada. Tama. Kung gusto namin kainin ka, maraming pagkakataon. Hindi na kailangang maghintay hanggang ngayon. Bayaw, sobra ka nang mag-isip. Parang may punto rin naman. Baka naman na naginip lang ulit ako. Sige na, honey. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Ayusin mo na at bumaba ka. Ako at ang mga ate mo naghihintay sa'yo sa baba. CJ.
Honey, ang bilis mo namang nakapagluto ng hapunan. Ikaw, Hindi ka pa rin makakatakas sa kapalaran na maubos. Ate Liu, huwag mo naman akong takutin sa gabi. Nakakatakot. Sumama ka sa akin, malalaman mo ang lahat. Ha? Ano yan? Ang mga sinulid na ito ang patunay na gusto nilang saktan ka. Wanggang, naiintindihan mo na ngayon, di ba? Ang mga yon ay hindi panaginip, nagtutulungan silang lahat. Gusto ka nilang saktan. Imposible yan. Bakit impossible? Ang mga sinulid na ito ang ebidensya. Wanggang, hanggang ngayon. Hanggang kailan mo palilinlangin ang sarili mo? Kung gusto nila akong kainin, bakit sila naghintay hanggang ngayon? Ang tanga-tanga mo. Kapag nag-aalaga ng baboy, hinihintay muna itong lumaki bago patayin kapag bagong taon. Lalo na ang tao. Hindi ito totoo. Ang dami naming taon ng relasyon ni Zushai. Malapit na kami ikasal, bakit niya ako lolokohin? Dahil... Ay naku, may dating. Honey, bakit ka nandito? Ako pa ang dapat magtanong. Naghihintay sa'yo ang mga ate mo sa dining room. Ano nang ginagawa mo rito? Nag-iisa kang naglilibot. Nga pala, inumin mo muna itong lugaw na may bird's nest, pampalakas ng katawan. Ayaw ko. Bakit ayaw mo? Espesyal kong inihanda ito para sa'yo. Kainin mo. Sabi ko ayaw ko, huwag mo akong pilitin. Naku, Gusto ko sanang ipaliwanag mo kung bakit may. Kailan ang gagamba sa sabaw mong ito? Hindi ko alam. Baka matagal nang nakahanda ang mangkok. at may nahulog na hindi ko napansin. Kukuha ako ng bago para sa iyo. Huwag na. Ikaw naman ang magpaliwanag. Ano ba ang nangyari sa lambat na ito? Ano naman ang problema sa lambat? Nasa likod bahay lang iyon. Lambat? Anong lambat? May ilog malapit sa amin. Panghuli iyon ng mga ate ko, hindi tela ng gagamba. Mahal, ano ba ang nangyayari sa iyo? Bakit ka palaging nagagalit ng walang dahilan? Ako ang gustong magtanong sa inyong pamilya. Ito mismo ang lambat na ginamit sa akin kagabi. Pero sinasabi niyong na naginip lang ako. Ano ba ang itinatago ninyo? Mahal, may sinabi ba sa iyo si Ate Liu? Medyo may problema siya rito. Lagi nang iniisip na magagamba ang mga ate namin. Huwag kang maniwala sa kanya. Ano? Natatakot akong isipin mong kakaiba ako, kaya hindi ko sinabi. Mahal, alam mo namang mahal na mahal kita. Paano kita ipapahamak? Totoo man o hindi, nagpadala ako sa galit. Pasensya na, mahal. Paano kita maiisipang kakaiba? Mangako ka sa akin. Kahit anong mangyari, huwag kang maglihim sa akin. CJ, Sino iyon? Ano ba ang kinakatok mo sa gabi? Ito ba ay? Baka totoo ang nakasulat sa libro. ano ba ang ginagawa mo? Madilim sa kwarto. Gusto kitang painitan ng araw. Painitan ng araw. Isara mo ang kurtina. Ganyan din ang reaksyon. Tama nga ang libro. Bakit isasara? Mabuti sa katawan ng araw. At saka, matagal na tayong narito, hindi pa tayo nakakalabas. Bakit ba ang daming tanong? Isara mo na. Ang gagamba, hayop na may binti, ayaw sa liwanag at asin. Nakatira sa madilim at mamasa-masang lugar. Ano ba ang ginagawa mo dyan? Isara mo na ang kurtina. Mahal, ikaw ba ay takot sa liwanag?
Mahal, ano ba ang pinagsasasabi mo? Paano ako matatakot sa liwanag? Gising lang ako. Nasisilaw lang. Totoo ba? Ikaw pala ang gagamba, di ba? Honey, anong pinagsasabi mo? Wala akong maintindihan. Ikaw pala ang... Tulong, tulong. Hala, may nangyari sa mga ate ko. Ate, ano nang nangyari sa inyo? Ang ulam, sobrang alat. Alam mo yun, Neng. Hindi namin pwedeng kainin. Aether. Anong ginagawa mo dyan? Dalhin mo na sila sa ospital. Ayaw ko. Hanggang buhay ang nakataya dito. Anong inaarte mo? Buhay. Tao pa ba kayo? Anong ibig mong sabihin? Takot sa liwanag, ayaw sa asin. Mga katangian yan ang gagamba. Ano ba talaga kayo? Hanggang ngayon, pinagdududahan mo pa rin ako. Sabihin niyo ang totoo, saka ko kayo dadalhin sa ospital. Alam mo na pala, Neng, huwag mo nang itago. Ate, hindi pwedeng sabihin yan. Kapag sinabi, paano na si Neng? Isipin mo, tama na. Sa totoo lang, kami ay... Ate, gising. Huwag kang mag-alala, ate. 8. Hello, ospital po ba? Anong klaseng pamilya kayo? Kung medyo naantala pa, baka hindi na nailigtas ang pasyente. Pasensya na, Doc, nagkulang ako. Buti na agapan. Stabil na ang kalagayan nila. Pagkatapos ng IE, pwedeng umuwi na para magpagaling. Doktor, bakit sila biglang hinimatay? Espesyal ang katawan ng mga pasyenteng ito. Hindi sila pwedeng kumain ng maalat. Hindi mo ba alam? Doktor, napansin mo rin ba nagagamba sila? Ikaw ang gagamba. Ang mga pasyenteng ito, may family history na sakit sa puso o alta presyon. Dapat strict sa asin ang diet nila. Ang kapal nyo. Sakit sa puso. Alta presyon. Hindi mo ba alam? Parang genetic condition sa pamilya. Merong lahat ang magkakapatid na ito. Pinagdudahan ko pa ang mga ate ko. Ang tanga-tanga ko talaga. Bayaw, huwag mong sisihin ang sarili mo. Kasalanan namin to. Hindi namin sinabi agad. Bayaw, huwag kang mag-alala. Mga ate, pasensya na sa inyo. Anak, basta't masaya kayo ni Neng, okay na yun. Nakampante na ako. Tungkol sa nangyari ngayon. Salamat sa pakikipagtulungan, magaling ang pag-arte mo. Mahal, pasensya na sa nangyari kanina. Pwede mo akong saktan o murahin, pero huwag mo akong iwasan. Hindi ko lang maintindihan. Bakit mas pinaniniwalaan mo si Ate Liu kaysa sa akin? May lugar ba talaga ako sa puso mo? Meron, syempre meron. Sa totoo lang. Dapat mo sanang sinabi agad sa akin ang kalagayan sa bahay. Natatakot ako, baka suklian mo ako. Sige na, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano, huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan at hindi na kita pagdududahan. Wanggang. Ang cute-cute mo, kailangan na kailangan ka niya. Pinagtulungan mo pa siya ng iba. Totoo ba yan? Hindi mo ako niloloko. Hindi kita niloloko. Gusto mo bang samahan kita matulog ngayong gabi? Parang hindi maganda yon. Bakit naman asawa kita eh? Kailangan kong tanungin muna ang mga ate. Anong tanong-tanong pa? Matatanda na ang mga ate. Oras na para matulog, ikaw mag-enjoy ka na lang, nga. Hinaan nyo, baka magising ang mga ate. Maliligo muna ako, hintayin mo ako sa kwarto. CJ,
Ay, di makapaghintay ang pilyong to. Baby, dumating na ako, Ate Liu, ikaw pala. Bayaw, ang ganda ng katawan mo. Ang galing mag-workout. Naliligo ako, bakit ka pumasok? Narinig kong pumunta ka sa ospital kaninang hapon. Gusto kitang sabihan. Huwag mo. Tama na, ayaw ko nang marinig. Kahit anong masamang sabihin tungkol sa asawa ko. Gusto mo ba makasama habang buhay ang isang gagambang engkantada? Ate ka ni Zushai. Kaya iginagalang kita bilang Ate Liu, pero pakiusap. Huwag mo nang siraan ang asawa ko kung hindi magagalit ako. Sige na, bakit di na lang kayo magkasundo bilang pamilya? Sige na. Yon ang sarili kong problema. Wala kang pakialam. Sige, di kita pakikialaman, pero huwag ka na ring magpakita sa harap ko. Ngayong gabi ba, makikipagtalik ka sa kanya? Anong pakialam mo? Maniwala ka sa akin, huwag kang makipagtalik sa kanya. Baliw ka, bitawan mo ako. Malapit nang magnegatibo 12. Kabilugan ng buwan ngayong gabi. Magsisisi ka kapag pumunta ka. Akala mo ba bata ako, madaling lokohin? Asawa. Ganito ka nakalaki, nagtataguan ka pa rin sa asawa mo. Talagang ganyan ang gawain ng gagamba. Ate Liu. Ikaw pala? Kung hindi ako nagbantay sa labas, baka ngayon, buto-buto ka na lang. Nakita mo rin yon, yung halimaw. Ano ba talaga yon? Ano? Kahit yung asawa mong kasama mo araw-araw, hindi mo nakilala. Sinabi mong halimaw si Zoshi. Impossible. Kalokohan yan. Paano magiging ganoong halimaw ang asawa ko? Maniwala ka sa akin, huwag kang makipagtalik sa kanya. Loko ka. Bitawan mo ako. Malapit nang mag-12. Kabilugan ng buwan ngayong gabi. Magsisisi ka kapag pumunta ka. Ikaw. Ikaw pala ang laging gumagabay sa akin. Alam mo ang isang bagay, di ba? Sabihin mo. Sabihin mo. Sinabi ko na sa'yo dati, ikaw lang ang ayaw maniwala. Kung hindi, sa palagay mo sino ang naglagay ng magazine sa pintuan? Sino ang paulit-ulit na sumagit sa'yo sa panganib? Ano ang sinasabi mo? Bakit mo ako tinutulungan? Kung hindi dahil mukha kang 77% niya, Hindi kita pakikialaman. Siya. Sino siya? isang dating kakilala lang. Tingnan mo ito. Mahal. Baka nalaman niya. Ito. Bakit kamukha ko siya? Akay ang pangalan niya. Siya ang dati kong nobyo. Ano ang sinasabi mo? Ah, kuya pala ng asawa ko. Kamukha ko talaga. Sana magkita kami minsan. Wala nang pagkakataon. Patay na si Akay. Patay na? Patay na siya. Si Akay ay kinain ng buhay. Ng mga mabubuting kapatid mo, ng mabuting nobya mo. Kain ng kain. Kailangan mong umalis kagad dito. Kung hindi, magiging katulad ka ni Akay, na kinain ng buhay. Walang matitirang buto man lang. Ate Liu, kumalma ka muna. Umalis ka na, bilisan mo. Ayoko, naakit sila. Lumabas muna tayo. Hoy. Mahal, bakit ka nandito? Hinahanap kita. Bakit ka sa kwarto ni Ate Liu? Nawala ako. Papunta na sana ako sa'yo. Mahal, tandaan mo, tayo lang ang pamilya. Hindi kita kailanman ipapahama. Tara na, matulog na tayo. Mahal, san ka galing? Nauhaw ako, bumaba ako uminom. Bakit? Kanina sa kwarto mo, may nakita akong malaking gagamba. Ano bang sinasabi mo? Ikaw lang ang hayop dito.
na hindi pa nagigising. Tara na. Mahal, bakit ka nanginginig? Huwag kang pumasok. May gagamba talaga sa kama. Talaga? Hala, Tingnan mo, wala naman ah. Nagkakamali ka lang. ito. Paano nangyari ito? Nagkakamali nga ba ako? Pero parang may kakaiba sa bahay na to. May tinatago itong sikreto. Huwag na akong mag-isip ng ganyan. Nangangamba lang ako. Kapag nakatira ka sa baryo, may maiiwan kang bakas. Pag umaga na, magtatanong ako sa baryo. Malalaman ko kung sino ang nagsisinungaling. Hello, pasensya na po. Kilala mo po ba itong tao sa litrato? Hindi. Kilala mo po ba itong tao sa litrato? Hindi. Hello po. Umalis ka diyan. Huwag mo akong istorbohin. Ay, di ba yan si Ji Lao Liu at yung kasintahan niya? Kilala mo siya? Naman, noong araw, yung nangyari sa kanila, ay sikat na sikat sa buong baryo. Alam niyo po ba kung paano namatay yung nobyo? Namatay? Kalokohan. Yung lalaki, isang manloloko. Niloko niya si Lao Liu, tapos tumakas siya sa ibang babae. Tumakas? Sinabi sa akin ni Ate Liu na patay na siya. Hoy, huwag kang makinig sa matandang yan. Matanda na siya. Nalilito na siya sa mga nangyari. Kilala mo rin si Dongkai. Kilala ko. Ang binatang yon ay napakagwapo sa buong buhay ko. Bihira lang akong makakita na mas gwapo pa sa kanya. Ikaw naman, pwede kang makipagkumpara sa kanya. Alam mo ba kung saan siya pumunta? Siya, parang nawala na lang pagkatapos kumasok sa bundok. Ang matandang Zuna yon ay hindi nakayanan ang dagok mula noon. Araw-araw siyang naging siraulo. Sinabi sa akin ni Ate Liu na patay na si Dongkai. Pero sabi ng mga taga na yon ay nawawala, magkaiba ang sinasabi nila. Ano ba talaga ang nakatago sa likod nito? Salamat. Ate Liu, nandito ka ba? Ate Liu. Tanghaling tapat na, saan napunta ang mga tao? Parang may tumitingin sa likuran ko. Sino? Ate, tanghaling tapat, bakit tahimik kang lumakad? Natakot ako. Para kang langaw na walang ulo, pasikot-sikot ka lang. Kaya lumapit ako para tingnan. Ano ba ang hinahanap mo? Ah, wala. Ate, magpahinga ka na, huwag mo akong intindihin. Pamilya tayong lahat. Kung may problema ka, pwede mo akong tanungin. Alam mo na pala, Libot mo na ang buong nayon para magtanong. Pagbalik mo, sigaw ka ng sigaw, mahirap hindi malaman. Gusto mong malaman ang tungkol kay Dongkai? Mas mabuti kung diretso mo na lang kaming tanungin. Bakit ka pa makikinig sa tsismis sa mga ibang tao? hindi ko lang maintindihan bakit magkakaiba. Ang sinasabi ng mga taga na yon tungkol sa kinaroroonan ni Dongkai. Ang kahihiyan ng pamilya ay hindi dapat ilabas. Ang mga bagay ng pamilya Zhu ay hindi basta-basta sasabihin sa mga ibang tao. Kaya, ang sinasabi nila ay hula-hula lang nila. Ganito ang tsismis kapag marami nang nakalat. Ang pek ay nagiging totoo. Sa huli, kahit sila mismo ay naniniwala na. Kung may gusto kang malaman,
pwede mo akong tanungin. Dahil kami ang mismong nakalanas ng pangyayaring iyon noon. Si Dongkai, isang maayos na tao. Bakit bigla na lang nawala? Si Dongkei ay talagang umalis ng kusa. Paano nangyari yon? Bago ang kasal ni Atliu noon, nag-away silang mabuti ni Dongkai. Ganap na naghiwalay ang dalawa. Malaking dagok yon kay Atliu. Kaya mula noon ay naging siraulo na siya. Kaya, ang sakit sa pag-isip ni Ate Liu ay nakuha niya noong panahong iyon. Pagkatapos umalis ni Dongkei, Hindi talaga matanggap ni Liu Mi. Kahit kami ay hindi na niya pinaniniwalaan. Mula noon, uminom siya ng gamot para sa kanyang isipan. Napakasakit ng kanyang buhay. Paano nangyari ito? kung hindi ka naniniwala, pumunta ka mismo sa kanyang kwarto. Malalaman mo rin ang lahat. Gagamba, sakit sa isip, sino ba talaga ang dapat paniwalaan? Sino? Ate Liu, bakit ka nandito? Ate Liu, anong balak mo? Nanaginip ako kay Akay, ang asawa ko. Sabi niya, napakalamig at malungkot sa ilalim. Sinasisi niya ako dahil matagal na akong hindi nagpapadala ng bagong kasama sa kanya. Ate Liu, bitawan mo ako. Bakit? Hindi ba tayo pamilya? CJ, pababa ka na. Samahan mo ang asawa ko, okay lang ba? Ayoko. Buti na lang panaginip lang. Kakaiba. Nasaan ang litrato ni Dongkai? Dito ko ito inilagay, may pumasok ba sa kwarto ko? Ate Liu. Ate Liu, papasok na ako. Ano ba ito? Narito ka na rin. Bakit ang taong ito sa larawan ay kapareho ko ng mukha? Hindi ikaw ito ang aking Akay. Dongke. Ganoon ba? Puno ng mga larawan ng kwarto, parang punerarya, nakakagulat. Nitong mga araw na ito, tuwing gabi ay nananaginip ako sa kanya. Sa tuwing ipipiki ko ang aking mga mata, siya lang ang nasa isip ko. Hindi talaga ako makatulog. Hindi makatulog. Kaya umiinom ka ng mga gamot na ito dahil hindi ka makatulog. Kapag hindi ako makatulog, siya lang ang makakatulong sa akin. Sinabi ba sa iyo ng mga ate ko na may sakit ang utak ko? Na kailangan kong uminom ng gamot para hindi mabaliw? Wala, nag-aalala lang sa iyo ang mga ate natin. Nag-aalala sa akin. Ito ang pinakamagandang biro na narinig ko. Si Dongkai ang pinakamagalang sa akin. Sayang. Sayang, wala na siya. Dongkai, miss na miss kita. Ate Liu, hindi na mabubuhay ang patay, bakit mo pinahihirapan ang sarili mo? Kung malaman ito ng asawa mo sa kabilang buhay, hindi siya mapapanatag. Hindi mapakali. Si Dongkai ay pinahirapan nila, hanggang sa mamatay. Sasabihin mo ba sa akin na hindi siya mapakali? Paano siya magiging mapakali? Ano ang sinasabi mo? Sinasabi mo bang pinatay nila ang asawa ng kapatid mo? Pero magkakamag-anak kayo. Bakit nila siya papatayin? Magkakamag-anak, mga walang kwentang pamilya. Hanggang ngayon, naniniwala ka pa rin sa mga sinasabi ng mga babaeng iyon. Hindi ka talaga naniniwala sa sinasabi ko. Umalis ka na ngayon din. Yemie,
Kapag kinain ka na ng mga iyon nang walang natira, malalaman mo kung totoo o hindi ang sinasabi ko. Hindi ako hindi naniniwala sa'yo. Hindi ko lang maintindihan. Ang tagal na ng relasyon namin ni Zoshi. Bakit niya ako sasaktan? Dahil hindi siya tao. Dahil wala siyang puso. Isa siyang halimaw na kayang kumain ng tao. At tulad mo lang na tanga, ang maniniwala sa kanyang sinasabi. Pinapauwi kita, ayaw mo, ikaw na ang susunod na mamatay. Mga kasinungalingan. Hayop lang ang lalaking iyon. Niloko niya si Lao Liu, tapos tumakas siya kasama ng ibang babae. Parang nawala siya pagkatapos kumasok sa bundok. Si Dong Kei. Siya mismo ang umalis. Iba-iba ang kwento ng bawat isa. May kakaiba talaga dito. Alam kong hindi ka naniniwala sa sinasabi ko ngayon. Pero kung pupunta ka lang sa basement ng isang beses, Malalaman mo na ang lahat. Basement. Ang susi ng basement kay Joshi. Hindi ako makalapit. Wanggang, pakiusap. tulungan mo ako ngayon. Ikaw lang ang makakakuha ng susi. Ikaw lang ang makakapagsiwalat ng katotohanan. Mukhang hindi nagsisinungaling si Ate Liu, pero si Zoshi. Asawa ko siya. Ang tagal na ng pagsasama namin. Paano niya ako sasaktan? Sa isang banda, may matibay na ebidensya. Sa kabilang banda, asawa ko nakasama ko sa kama. Kanino ba ako maniniwala? Mahal? Tulog ka na ba? Mahal? Meron na talagang susi. Narito ang ebidensya na sinasabi ni Ate Liu. Kailangan kong malaman ang katotohanan ngayon. Anong ebidensya ang makikita dito sa nakakatakot na lugar na ito? Sa edad na 10 taon, tinutukso ako ng mga kaklase na isang halimaw na walang magulang. Si Kuya Dongkai lang ang laging nasa harap ko para ipagtanggol ako. Nang high school, naging magkaklase kami ni Kuya Dongkai. Ipinagtanggol niya ako, tinulungan ako sa mga aralin. Sa tingin ko, nahulog na ako sa kanya. 22 taong gulang, sa wakas ay nadala ko si Dongkai. Pabalik sa barangay Wedding Girl. Sana hindi siya matakot sa lahat ng makikita niya doon. Bakit hindi ko makita ng malinaw? Bakit wala akong makita? Hindi tama, sinabi dati ni Zoshi. Kilala lang ni Ate Liu si Dongkai nang magtrabaho na siya. Bakit mula elementarya, nasa diary na siya? Ay, sa wakas magpapakasal na kami. Gusto kong bigyan si Akay ng pinakamagandang kami sa dentro. Magiging napakaganda niya kapag suot niya yon. Kami sa dentro. Ito ang kami sa dentro ni Akay. Mukhang maganda ang tela. Ang sarap palaga ng amoy. Dugo ito. Sino yan? Akala ko natutulog na ang asawa ko, bakit kasama niya ang mga ate niya? Nakita niya ako. Sino yan? Ate, baka kinakabahan ka lang. Gabi na, sino kaya ang nasa basement? Ganoon ba? Parang may nakatingi sa akin. Narinig mo ba, nasa basement? Totoo nga, gabi na, sino kaya ang nasa loob, tao ba o multo?
Maraming daga sa basement. Baka may natamaan lang. Hintayin natin umaga. Pero gusto kong malaman, tao ba o multo? Sa basement. Naku. Isang labasan lang. Kapag nalaman nila na may connection pa rin ako kay Ate Liu, at ninakaw ko ang susi niya, wala na ako. Tingnan natin kung saan ka tatakbo. Bakit walang tao? Sabi ko sa'yo, daga lang yan, hating gabi na. Imposibleng may tao sa basement. Pero malinaw kong narinig ang ingay. Ate Liu, medyo masyado bang malapit tayo? Sa ganitong pagkakataon, yan pa ba iniisip mo? Gusto mo bang mahuli at maging hapunan nila? Kaya makinig ka na lang sa ate. May liligtas kita. Bakit ngayon ko lang napansin, ang ganda pala ng katawan ni Ate Liu? Talagang ngalang tao. Mali ba ang narinig ko? Ate, sabi mo ang aparador na ito ay mainam para magtago. Tama ba? Sino ba ang mag-iisip na magtago sa loob ng aparador? Hindi natin masasabi. Ate, huwag mong harangan si At. Huhuli ng daga. Mahuhuli tayo. Kung makita tayo ni Sushi kasama ni Ate Liu, na nagkakasiksikan sa loob ng aparador na hindi maayos ang suot, hindi na ako makakapaliwanag pa. Bakit wala na namang tao? At, tingnan mo ito. Ano ang nakita mo? Diary ba ito ni Ot? Diary nga ni At Liu. Alam kong inilagay ko ang diary ni At Liu. Sa loob ng kahon na ito at ikinandado. Ngayon, bukas na ang kahon. At naiwan pa sa labas ang diary. Ibig sabihin, may pumasok talaga dito. At para sa kahon na ito. Kaya hindi pala guni-guni ang mga ingay kanina. Bakit kang ngumiti? Ate, huwag na kayong mag-alala ng ganyan. Isang pinto lang ang mayroon sa basement na ito. Paano siya makakalabas sa harap ng ating mga mata? Makakalipa ba siya? Paano mo naman ipapaliwanag ang kahon na ito? Maayos nating ikinandado ito dati. At nasa'yo naman palagi ang susi. Di ba? Ate, ang kahon na ito, siguro noong huling pagbisita ko dito. Hindi ko sinarado ng maayos. Kasalanan ko, nag-alala pa kayo. Baka nag-iisip lang ako ng sobra. Siyempre, nag-iisip ka lang ng sobra. Anong oras na ba? Kung hindi tayo matutulog, masisira ang balat natin. Bilisan na natin, matulog na tayo para maganda pa rin ang balat. Sige na. Alis na tayo. Alis na. Naku, ang hina mo naman. Di ba sinabi ni ate, makinig ka lang, at ligtas ka? Hindi ko pa nakikita si ate na ganyan ang itsura. Ang tingin niya, parang gusto niya akong kainin. Sabi ko na sa iyo, hindi sila mabubuting tao. Naniniwala ka na ba ngayon? Hindi ko alam. Wala akong pinaniniwalaan. Hindi na ako makakapag-stay sa lugar na ito. Bahala na ang tama o mali, ang mahalaga ay mabuhay. Kailangan kong umalis agad. Ayokong maging giniling. Mahal, bakit ka nandito? Ano ang ibig mong sabihin? Aalis ka. May emergency sa opisina, kailangan kong umuwi muna. May aayusin lang. Hindi ba't leave mo yan? Totoo bang may nagmamadaling hanapin ka? O sinasadya mo lang akong iwasan? Ano ka ba? Totoong may ayusin ako. Wanggang, niloloko mo pa ba ako? Anong gagawin mo? Ako dapat ang magtanong yan. Bakit may stockings ng babae sa maleta mo? At kay Ate Liu pa.
Mali ang tingin mo bago kong arm sleeve ito. Wanggang, kahit anong kasinungalingan kaya mong sabihin. Tama na ang gulo mo. Ako ang nag-ingay. Yung nasa bulsa mo. Stockings ng babae yan talaga. Kung wala kang tinatago, bakit ayaw mong ipakita? Hindi ko rin alam kung saan galing itong stockings. Natatakot lang akong mag-isip ka ng masama. Akin. Stockings na ni Ate Liu. Sinabihan na kitang lumayo sa kanya. Parang hangin lang pala sa'yo. Sabihin mo, kailan ka nagsimula sa kanya? Wala akong ginagawa sa kanya. Ano ba ang sinasabi mo? Nandito na ang ebidensya, nagdadahilan ka pa. Kailangan bang mahuli ko kayo sa akto bago ka umamin? Mahal, makinig ka. Wala talaga. Ayaw kong makinig. Ano nangyari? Ano ba yan? Bakit hindi na lang pag-usapan ng maayos? Nga, baka may pagkakamali lang. Anong pagkakamali? Nakita ko mismo ang stockings. Na nahulog sa maleta niya. Ano? Stockings. Mukhang may mga sikretong hindi na maitatago. Anong gagawin nyo? Huwag ninyong galawin siya. At Liu, sasagipin mo ba ako? Tumahimik ka. Liu, ano ba ang ginagawa mo? Tao ni Xiaoxi si Wanggang. Hindi tama. Ang ginagawa mo. Anong tama o hindi tama? Talagang may ginagawa kayo sa likod ko. Hindi, wala. Aray, Zulin, umuso ka. Wala kang kinalaman dito. Paano naging wala? Pakikinggan ninyo. Ako ang bahala dito. Sa ngayon, Gusto niyo pa bang makatulad sa nangyari kay Dongkai? at magdulot ng kapahamakan sa isa pang tao. Nalantad na ang lahat ngayon. Wala ka nang babalikan. At Liu, ayokong mamatay. Anong gagawin ko? Kung gusto mong mabuhay, sumama ka sa akin. Lisanin natin ang lugar na ito. Kung hindi, ang nangyari kay Dongkai, ang mangyayari sa iyo. Ako. Wanggang, isipin mong mabuti. Itatakwil mo ba ang ating pinagsamahan para sa kanya? Mukhang may sikretong hindi na maitatago. Hindi na ako pwedeng manatili dito. Ang paghihintay dito ay kamatayan. Sumama muna ako kay Ate Liu para sa kaligtasan ko. Mahal, naisip ko na. Gusto ko lang mabuhay. Huwag mo akong sisihin. Wala kang puso. Anong ginawa ni Xiaoxi sa iyo? Ate San, tigilan mo na. Huwag kang tanga. Nak, magtulungan tayong magkapatid. Huwag nating hayaang makatakas siya. Hindi na importante. Sana hindi ka magsisi. Salamat sa regalo, Nak. Akin na ito. Huwag kang masyadong magpakasaya. Pagkatapos kong ubusin ito, babalitaan kita. Bayaw, alis na tayo. Isuot ang seatbelt. Ate Liu, ikaw talaga ang tagapagtanggol ko. Nag-isa mong iniligtas ako sa gubat ng mga gagamba. Ha? Ano na naman? Ang bilis mong matakot. Gagamba? Ang laki. Nakadikit sa seatbelt. Ito ba ang tinutukoy mo? Ha? Ikaw pala ang... Anong ako? Tingnan mong mabuti. Laruan lang ito. Laruan? Patay na bagay nga. Nako, bakit mo nilagay sa iyong katawan sa seatbelt? Ang nakakatakot na bagay na ito. Anong problema? Ang cute naman para sa akin. Cute ka. Manyakis?
Ate Liu, saan ba tayo pupunta? Bakit papasok pa tayo sa kabubatan? Matalas ang pang-amoy ng mga gagamba. Baka habulin tayo. Kaya magtago muna tayo sa gubat. Huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan. Ate Liu, saan ba tayo pupunta? Sumunod ka lang, malalaman mo. Paano mo nakita ang lugar na ito? Matagal ko na itong inihanda. Huwag kang tumayo diyan, pasok ka na. Uminom ka ng tubig para kumalma. Ate Liu, hindi ba't dapat tayong magmadali pabalik sa lungsod? Bakit parang nakakatakot dito? Huwag magmadali, hindi tayo maabutan agad. Inumin mo muna ito, magpahinga ka. Para may lakas tayong tumakbo ulit. Sige na nga. Ate Liu, hindi ako nauuhaw, inom ako mamaya. Kapag lumamig, hindi na masarap. Sige, inom na ako. Hahaha. Ate Liu, ang bait mo sa akin. Huwag kang magsalita ng ganyan. Pamilya tayo. Para saan ang kutsilyong ito? Panghiwa ng karn. Pwede rin sa buto. Matalas ito. Pero wala namang karne dito. Meron naman. Napakaraming krimen ang nakita ko online. Hindi ba ngayon ang turn ko? Naku, nagbibiro lang ako. Anong ibig mong sabihin? May mga manok ako sa likod bahay. Plano kong manghuli para sa iyo. Para pala sa manok. Siyempre, hindi ikaw ang hihiwain. Ate Liu, huwag mo akong biruin. Mas masarap pa ang manok kaysa sa akin. Totoo, pero mas karapat dapat kang mamatay. Ate Liu, huwag mo akong takutin. Sino ang nang-akit? Akala mo ba't tinulungan kita? Dinaya kita, akala mo ba't tutulong ako? Akala mo ba't mapagkawanggawa ako? Pakitang tao lang pala ang ginawa mo. Kung hindi ko ito ginawa, Paano ka mag-away kay Zoshi? paano kita papatayin? Ano ba ang ginawa ko sa'yo? Dahil baka mukha ko si Dongkai. Kayong mga lalaki, walang mabuti. Lahat kayo ay traitor at taksil. Papatayin ko kayong lahat para sa ikabubuti, para sa bayan. Nababaliw ka na. Baliw ako. Kayo ang naggabaliw sa akin. Ang kinain mo, hindi pampatulog kundi gamot sa pag-isip. Niloloko mo lang pala ako noon. Ngayon mo lang nalaman. Masyado ng huli. Okay. Kung magkasama pa rin tayo noon. Hindi sana nangyari ang mga ito. Ate Liu, kung talagang hindi mo kayang bitawan si Mr. Hanapin mo na lang siya. Hindi ko na siya mahahanap. Mga lalaki kayo, dapat mamatay. Lahat dapat mamatay. Tigilan mo yan. Bitawan mo ang kutsilyo. Pasensya na, nahuli ako. Mahal, dumating ka rin para iligtas ako. Hoy, hindi kita sinasabihan pero Ganitong klaseng lalaki, tatanggapin mo pa. Kahit post ng kuryente, mas maaasahan pa yun. Kung hindi ako ganito, paano ko mahahanap ang lihim mong base? ano ibig mong sabihin? Sinusundan niyo ako. Makinig ka muna. Lahat ng ginawa ko, para protektahan ka, protektahan ang pamilya. Para sa ikabubuti ko, pwede mo na lang ipagpasya ang buhay ng iba. Dapat naman silang mamatay. Dinala na ang dalawang lalaking nasugatan sa likod bahay. Ipapadala sila mamaya para gamutin. Sino sila? Mga manok yon para sa pampalakas mo.
Ate Liu, naaalala ko, mabait kang tao. Hindi mo kayang tapakan kahit langgam. Paano ka naging ganito? Te, tumigil ka na. Umalis ka na sa ganyan. Ang mga taong ito, walang kasalanan. Walang kasalanan. Walang lalaking ngalang kasalanan. Lahat ng lalaki dapat mamatay. Lahat ng ginawa ko, para protektahan ka. Walang lalaking maasahan. Ako lang. Ako lang ang hindi kailanman magtataksil sa inyo. Baliw. Baliw ka talaga. Baliw ako. Dahil sa inyo lahat. Pero ang hindi ko inaasahan, kahit marami na ang nangyari, ang pagmamahalan ninyo ni Wanggang, matibay pa rin pala. Sabihin mo, kailan ka nagsimula ng plano? Ang mga simpleng plano mo, matagal na naming alam. Aray, multo. Huwag kang maingay, ako to. Asawa, ikaw pala. Ilabas mo yung gamit. Anong gamit? Yung susi, yung nasa ilalim ng unan ko. Hindi ka pala tulog kanina, bakit hindi mo ako tinawag? Kakaiba ang galawan mo, gusto kong malaman kung ano ba talaga ang balak mo. May tinatago ka ba sa akin? Nakita ko na si Ate Liu, sabi niya wala siyang sakit sa pag-isip. Pampatulog lang daw yung mga gamot at sinabi rin niya sa akin na may ebidensya sa ilalim ng bahay na magpapatunay ng kanyang pagkawalang sala. Kaya naniwala ka sa kanya at ninakaw mo ang gamit ko. Asawa, pakinggan mo muna ako. Tingnan mo ito. Asawa, pasensya na, hindi ko dapat kayo pinagdudahan. Kung may gusto kang malaman, tanungin mo na lang ako. May schizophrenia si Ate Liu. Huwag kang maniwala sa kahit anong sabihin niya. Gusto kong malaman saan nga ba talaga pumunta si Dongkai. Patay na. Namatay sa kamay ni Ate Liu. Ano? Kasinungalingan. Mga sinungaling kayong lahat. Hindi ko siya pinatay. Mahal na mahal ko siya. Bakit ko? Ate Liu, wala ka na bang naaalala sa nangyari noon? Mahal, tingnan mo yung bagong bili kong sweet para sa iyo. Bagay na bagay sa iyo to. Mahal, kinakausap kita. Maganda ba talaga tong sweet o hindi? Maganda. Maganda lahat ng pinipili mo. Ano ang tinitingnan mo? Hoy, ikaw. Sinabi ko ng maganda, ano pa ba ang gusto mo? Magkakasal na tayo, ngayon pa manonood ka ng video ng ibang babae. Hindi ba ako maganda? O hindi maganda ang katawan ko? Nag-isip ka na naman, nag-scroll lang ako sa phone dahil naboboard. Bigla na lang lumabas yon. Kung ayaw mo, hindi na ako mag-scroll sa susunod. Pero nakita mo na, taksil ka sa ating relasyon. Nandaya ka. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi naman ganon kalala yon. Aray. Ikaw. Anong ginagawa mo? Totoo nga, ang lalaki, kapag patay na, saka lang magiging maayos at masunurin. Hahaha. Hindi totoo. Mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal ko si Dongkai. Paano ko siya papatayin? Hindi ko siya papatayin. Liu, sa mga nakaraang taon, hindi mo lang siniraan ang sarili mo. Nasaktan mo rin ang maraming inosenteng tao. Panahon na para aminin ang katotohanan. Hindi mo ito matatakasan habang buhay. Ah, dugo. Dugo. Bakit? Bakit may dugo ni Akay? Bakit hindi matanggal? Bakit? Bakit? Hindi dugo ang hindi matanggal, kundi ang marka niya sa puso mo. Hindi ko sinasadya, aksidente lang, galit lang ako noon. Aksidente lang kaya. Tanong mo bakit? Bakit siya tumingin sa ibang babae? Bakit hindi niya ako lang mahalin? Dapat mamatay ang mga lalaki. Huwag gumalaw. Itaas ang mga kamay. Honey, okay ka lang ba? Bitawan mo ako. Dalhin siya.
Hindi ako pumatay, hindi ako ang pumatay, bitawan mo ako. Manatili ka lang diyan at huwag mag-alala. Nagsisimula pa lang ang magandang palabas. Anong nangyari, mahal? Iniisip ko si Ate Liu. Mag-isa siya sa mental hospital, baka hindi siya okay. Masyado ba akong masama? Lahat tayo dapat magbayad sa mga ginawa natin. Huwag kang mag-alala, nandoon siya. Aalagaan siya ng mga doktor at nurse, magiging okay siya. Tara na. Mahal, may ilang bagay pa akong hindi naiintindihan. Kung sabihin natin, dahil sa mental illness ni Ate Liu, kaya siya may mga hindi makatotohanang pangarap. Ano naman ang nangyari sa akin? Bakit nakita ko rin ang mga gagambang iyon? Ito ba ang sinasabi mo? Huwag kang matakot, laruan lang ito na mahimulmol. Bakit parang nasa lahat ng lugar ito sa bahay niyo? Dahil marami kaming magkakapatid na babae kapag may isang nakakuha. Gusto rin ng iba, kaya marami ang binibili namin grupo-grupo. Tingnan mo, ang cute-cute, diba? Kaya, ang mga gagamba na nakita ko dati, laruan lang lahat. Siyempre naman, sa bagong bahay natin, bibili pa ako ng marami pang laruan na gagamba. Mukhang totoo ito. Hindi, teka. Yung malaking gagamba na nakita ko dati sa kwarto. Hindi kaya laruan din yon? Guni-guni mo lang iyon. Ano nang ibig mong sabihin? Laging tumatanggi si Ate Liu na aminin na may sakit siya. Ayaw niyang uminom ng gamot ng maayos. At pati ang gamot na binigay ng doktor, dinurog niya ito ng palihim. Hinalo sa ating pang-araw-araw na pagkain. Kaya't lahat tayo ay nagkaroon ng guni-guni. Ate Liu, talaga namang walang patawad sa panloloko. Yung notebook sa basement at yung duguan na kamiseta. Hindi kaya guni-guni rin yon? Yung diary na yun ay noong unang yugto ng kanyang sakit. Isinulat niya, puno ng kanyang mga malikmata. Tungkol naman sa dugo sa damit. Naiwan noong araw na pinatay si Dong Kai. Okay, tapos na ang lahat. Dapat na tayong umalis dito. Simulan ang bagong buhay. Laging madilim dito, hayaan natin ang sikat ng araw. Pumasok lahat dito. Tara na. Bunso, huwag kalimutang bumisita, nga. Mamimiss ka namin. Ate, malakas ang hangin sa labas. Huwag na kayong tumayo dito. Umuwi na kayo. Uuna na ako, ha? Tingnan mo, hindi kita niloko, si Tisserand ay gagamba talaga. Tingnan mo, ang ganda ng hinabing sapot.